Eto na ang Giannis trade sa Spurs, kamot ulo si Wemby. Kung atin nga pong sisilipin halos na buhos na nga po ng San Antonio Spurs ang malaking hakbang nang makuha nga po nila si De'Aaron Fox para ipares kay Wembanyama. Lumipas nga po ang maraming pagtsatsagang taon para mag-rebuild at sa wakas unti-unti na nga po nilang nakakamit ang gusto nilang mangyari. Pero dito nga po sa mas pinatindi pang mga team sa Western Conference, nandyan nga po ang OKC, Minnesota, Denver at Rockets. Hindi nga po sapat ang good lang na lineup. Nasa posisyon nga po ngayon ang Spurs at meron silang tamang asset para gumawa pa ng mas malaking move. Yan nga po ay mag-all-in na dito kay The Greek Freak Antetokounmpo. Paano ba naman kasi mga kapatid, masyado na nga pong malabo ang future ni Giannis sa Milwaukee Bucks matapos ang early playoff exit. Dito naman nga po sila nadali sa Pacers, kaya matinding frustration nga po ang nangyari sa kanilang meeting para sa long-term outlook ng kupunan. Isa nga po itong si Lillard na napakadelikado na rin sa Bucks at talagang umuugong na nga po ang balita na kay Giannis magsisimula ang domino effect na malalagas na superstar. Wala nga pong ibang team ang makakatapat sa kayang i-offer sa Bucks kundi ang San Antonio para nga po makuha nila si Giannis. Ang katutak na manlalaro ang draft picks ang mapapakawalan rin ng Spurs. Nandyan sina Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, 2025 first round pick, 2027 first round pick at 2028 first round pick. Napakatindi, walang duda ang tandem nila Giannis, Wembanyama at De'Aaron Fox. Samahan mo pa ng deep supporting cast, instant title contender nga po ito sa West, di ba? Makakabuo nga po ang Spurs ng most athletic, versatile at nakakatakot na front court na hindi pa nakikita sa NBA. Malamang sa malamang nga po pag nagkataon the scariest big three ever to. Kapag na-push through to sa darating na summer, tiyak na alam na kung sino na naman ang magiging paborito ng lahat na magkakampyon. Mukhang hindi pa nga po nakikita ang ganito katindi na lineup sa liga sa nakalipas na dekada din. Imaginein mo si two-time MVP at perennial All-NBA force ipapares sa 7'4" na Victor Wembanyama. Pangalawang season pa nga lamang po niya pero 24.3 points, 11 rebounds at 3.8 blocks na agad ang kinakamada. Hanip na hanip talaga. Ewan ko na lang kung anong diskarte ang gagawin ng mga kupunan para malusutan ng ganito. Samantala Luka trade kapalit ni Ant or SGA. Naku po, sino ba namang mag-aakala sa ganito mga kapatid? Halos buong NBA naantig din sa ganitong balita. Hindi pa nga po natatapos ang playoffs din. Dikdikan rin talaga ang labanan ngayon. Pero mukhang may gustong mang-agaw ng senaryo pa yata. Hindi naman nga po natin sila masisisi kung ilalabas agad nila ang ganito. Mabuti na lang rin para malaman rin agad ng mga fans kung anong ganap sa mga paboritong player nila. Biruin mo ba naman mga kapatid, medyo malikot rin talaga ang pag-iisip nitong si former NBA player T. Lawson sa pag-trade dito kay Luka. Hindi pa nga po nag-iinit ang puwet din ni Luka sa Lakers. Gusto na agad i-trade nitong si Lawson. Pero mas matindi rin naman nga daw ang pwedeng makatandem ni LeBron pag nagkataon. Dahil either kina Anthony Edwards or Shai Gilgeous-Alexander. Kung totohanan nga daw mas gusto niyang umalis kaagad si Luka sa team nila LeBron. At dito kila Ant at SGA dapat siyang ma-trade. Marami nga po talagang nakakakita rin sa kahinaan nitong si Luka. Halos lahat nga po ang tinutumbok dito nga daw sa depensa ni Luka na masyadong malamya kaya malimit na bubutasan lalo na kung siya ang bantay. Silip na silip nga po yan ni Lawson kaya eto rin nga po ang tanging dahilan niya kaya dapat ma-trade agad itong si Luka. Imbis nga daw makatulong ng big time mukhang pabigat pa nga daw ang naiaambag niya. Oo nga kung punto sa pag-uusapan wala nga pong duda kay Luka pero yakang-yaka na yan ni LeBron at sayang na sayang si AD. Pagdating nga po sa playoffs, who controls the rebound or defense controls the game, ika nga, diba? Kaya ang ending tuloy first round pa lang napatalsik agad sila.